Setyembre na naman, kaya't muling bumabalik ang Dulce Setyembre ng Intramuros. Halika sa Maynila! Matatagpuan ang Dulce Setyembre sa kahabaan ng General Luna Street, Intramuros. Ano nga bang mayroon sa pistang ito? Una, merkadilyo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Araw-araw hanggang sa 30 ng Setyembre. Ikalawa, kundi man ng kalye sa panahon ng pananamit na hinihikayat magdamit mula ika-19 na siglo ang mga tao. Ikatlo, pagdiriwang ng debosyon kay mahal na Birhen ng Konsolasyon I Korea, kung saan ibinigay niya ang kanyang Korea o sinturon kay Santa Monica. Isang dahilan raw ng natatanging pagkaligtas ng simbahan ng San Agustin sa panahon ng digmaan at sakuna. Heto nga, at naglakad-lakad kami at namasyal. Gutom na kami. Tikman na natin. Heto nga't kami ay kumuha ng 2 order ng pakpak ng manok. Ang pampalasa ay mustasa at maalat na itlog, isang pork tonkatsu, Ilocos empanada, isang sosis at 2 inumin, isang melokoton at pitaya. Lahat halos ng pagkain ay may halagang 65 hanggang 300 depende sa kakainin mo. Bagnet, sarap. Hati na lang tayo. Honey mustard. Yung sauce niya, naka-ready na. Arat, top. White t-shirt. Maanghang na hotdog. Simulan na natin ang unang laban. Balik, kagat muna. At hindi ka nakakain ito ah. Natutuwa, hindi ka kailangan. Fresh pa ang pagkakain. Sarap pala. Pero pag 2 beses pa ako kumakain. Isa yun sa mall. Hindi ko na unulit kasi hindi ako nasarapan. Masarap siya kapag hindi yung sa mall. Dami niyang gulay oh. Na, talikod ah. Ito ba ang sarap oh. Bay nahulog no? Ayan. Tagal mo kumain eh. Sa ilan nakatutok yan. Sa maikling pagsusuri ay pwede na ang mga pagkain. Bukod sa pagkain, ang merkadilyo ay nagsisilbing cultural showcase kung saan makikita ang sining, tradisyon at kasaysayan ng Intramuros. Isa itong paraan para buhayin ng makasaysayang lungsod sa pamamagitan ng panlasa, sining at pananampalataya. Like, share and subscribe para sa marami pang saysay sa ating kasaysayan. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. 3 oras lang. Hindi kita kinaya. Hindi ka kinaya ng battery ng cellphone ko. Huwag mo akong patawanin.